Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So po muna magpasalamat sa bawat isa sa inyo na kasama na natin sa ating Daily Devotions tuwing umaga alas 5 po. So salamat po sa inyo na on time lagi na alas 5 na umaga kasama natin dito sa ating Daily Devotion. Now, gusto ko po munang batiin rin si Pastor Mike. Birthday niya kahapon, no? So happy birthday sa inyo, Pastor Mike. A very close friend of mine. And kay Joy na rin, hello sa iyo. So tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa cultivating a thankful heart. Alam niyo po yung gustong-gusto ng Diyos na attitude ng puso natin, yung attitude na mapagpasalamat, yung attitude na hindi mo nakakalimutan yung kagandahang loob ng Diyos, yung mga mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. And I'm sure yung history ninyo, yung kasaysayan ng buhay natin, makikita talaga natin yung mga pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Na yung ating talatang pag-aaralan po ay matatagpuan po sa Psalm chapter 106, verse 1. Sabi po rito ng psalmist, "Praise the Lord, O give thanks to the Lord, for He is good." Amen po ba? Ang Diyos po naging mabuti sa ating buhay at nararapat lamang tayong magpasalamat sa Kanya, magkaroon ng pusong mapagpasalamat. For His steadfast love endures forever. At yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Sa Tagalog po, purihin ninyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Kanya dahil Siya'y mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Now, yung una po nating teaching ngayong umaga, God's character is worthy of praise and thanksgiving. Yung character o katangian po ng Diyos ay karapat-dapat pasalamatan. Karapat-dapat nating purihin. Alam niyo po yung Diyos natin, kung ano yung revelation niya o kapahayagan niya patungkol sa kanyang sarili, yun din po yung nararanasan natin. Kapag sinabi ng Diyos na ako ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang karanasan natin bilang mga anak ng Diyos ay kabutihan din ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na siya ay matapat, ang nararanasan nating mga tao, mga anak ng Diyos ay katapatan ng Diyos. At pag sinabi po ng Diyos na siya ay pag-ibig, ang mararanasan po natin ay pag-ibig ng Diyos. Kaya po kung ano yung revelation ng Diyos patungkol sa kanyang katangian, yun yung karanasan natin. Na wag po natin kakalimutan, hindi po ito parte ng devotion natin for today, no? Pero yung Diyos din natin mapanibughuin. Yung Diyos natin ay marunong ding magalit at yung Diyos natin ay marunong ring magdisiplina. So yun yung parte ng character ng Diyos na ma-experience din natin pag namuhay tayo sa kasalanan. Pag pinili nating talikuran siya, ang mararanasan din natin ay pagdidisiplina or in many times, no, kapag talaga tayong nagrebelde sa Panginoon, galit ng Diyos yung mararanasan natin. So, dito po sa Psalm 106, mahaba pong salmo ito, makikita nyo po yung character ng Diyos dito, pinapahayag ng psalmist. At the same time, makikita nyo rin po yung character ng tao rito. Napakaganda po ng salmo na ito. Assignment po natin, basahin po natin, no? Makikita natin yung history, kasaysayan ng Israel pagdating sa kanilang mga kasalanan. Isinalaysay dito yung kasalanan ng Israel, sinalaysay dito yung kabutihan ng Diyos, sinalaysay dito yung paano magpala ang Diyos, sinalaysay dito paano naman kinakalimutan ng kanyang bayan yung kabutihan ng Diyos. Now, God's character is worthy of praise and thanksgiving. So, I hope and pray, no? Mas lalo pa nating ma-experience si Lord. Kaya napakahalaga na kinikilala natin si Lord. Lord, sino ka ba sa buhay ko? Kasi kung sino ka, yun ang ma-experience ko eh. And pinagpapasalamat natin yung sa Diyos dahil siya ay mabuti. Ang Diyos ay umiibig sa atin. Isang bagay na pinagpapasalamat natin kasi yun yung na-experience natin. Pangalawa po, God's goodness does not change. Ang kabutihan po ng Diyos hindi nagbabago. Kaya po dito sa salmong ito, makikita mo yung mga ginawa ng Diyos na kabutihan sa bayan ng Israel. Yung mga panahon na inalipin sila sa Ehipto, kinahabagan sila ng Diyos, pinakitaan sila ng kabutihan,
pinalaya sila sa pagkaalipin. At dito rin makikita natin yung tao pabago-bago. Tuwang-tuwa sila, pinalaya sila ng Diyos. Tuwang-tuwa sila, ginawa silang isang bayan ng Diyos. Pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero makikita nyo, pabago-bago yung tao, kinalimutan agad nila si Lord. Kinalimutan nila agad yung kabutihan ng Panginoon. At nagsimula yung bayan ng Israel na magrebelde sa Diyos. Paulit-ulit po yun sa Psalm 106, yung cycle na yun. Yung gagawaan ang Diyos ng mabuti sa kanila, pagkatapos after a while kakalimutan nila, and then mamumuhay na naman sila sa pagkakasala. Pareho rin po sa atin, no? Pabago-bago tayong mga tao. Kapag bless tayo ng Panginoon, tuwan-tuwa tayo. Tapos later, makakalimutan natin yung pagpapala at ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mamumuhay naman tayo ng hindi ayon sa kanyang kalooban. At mararanasan na naman natin pagdidisiplina ng Diyos. Babalik na naman tayo sa Diyos. Pagpapalain na naman tayo ng Diyos. Pagkatapos, makakalimutan na naman natin yung blessing ng Diyos. Gagawa na naman tayo ng kasalanan, no? Pero yung goodness ng Diyos po, hindi nagbabago. Yung Diyos na naging mabuti sa bayan ng Israel, hanggang sa kasalukuyan po, ay mabuti pa rin po siya sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, no, pinapamanhik ko sa ating lahat na lagi nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos at huwag tayong tumalikod sa Kanya. Hindi kagaya po rito sa Psalm 106, forgetful yung tao. Kinakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos. Kaya po yung mga puso natin dapat mapuno ng pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Yung hindi natin kinakalimutan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. And the more we remember who God is, the more we remember His works, the more we remember how God rescued us in the past, mas lalo po tayong kumakapit sa Kanya, mas lalo po tayong sumasandal sa Kanya, at mas lalo po tayong nagiging tapat sa Kanya. So let's remember God's goodness. At yung Diyos na naging mabuti sa atin in the past, naging mabuti sa Biblia, sa istorya sa Biblia, ay siya pa rin pong Diyos na mabuti sa atin ngayon. At gusto po ng Diyos na ipakita talaga sa atin, ipalasap talaga sa atin ang kanyang kabutihan. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin right now, wag po natin kalimutan ang Diyos ay mabuti at yung kanyang kabutihan hindi nagbabago. Patuloy niyang ipaparanas iyon sa atin. At gustong-gusto ng Diyos ipakilala yung kanyang sarili sa atin na siya ay mabuti. At gusto ng Diyos na malasap natin yon, yung kabutihan ng Diyos. At lahat ng kabutihan ng Diyos ay magdulot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Gusto ng Diyos yung puso natin mapuno ng pagpapasalamat, pagpupuri. At yan po ay yung pinakamagandang attitude na pwede natin gawin. Lord, sinasamba kita, pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Inaalala natin lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin. Pangatlo po, God's love endures forever. Sabi po rito, praise the Lord, O give thanks to the Lord, for He is good, for steadfast love endures forever. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi nagmamaliw, pangwalang hanggan. At pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon kasi yan po yung na-experience natin ngayon. Ang katunayan po na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw ay yung sinugo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang pinakatanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit, yan po ay katibayan po yan na tayong mga na kay Kristo na, tayo ay object of God's love forever and ever. Tayo po ay, kumbaga pag tinignan ka ng Diyos, tinitingnan ka niya na may pag-ibig sa kanyang mga mata. Napakaganda, no? Tinitingnan tayo ng Diyos na may pag-ibig sa kanyang mga mata at sinasabi niya, itong tao na to, mamahalin ko ito ng walang hanggan. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ilang application lamang po patungkol sa mga talatang ito. And by the way, bago ako mag-proceed dun sa application, kung ikaw man ay nakakaramdam na hindi ka mahal ng parents mo, nararamdaman mo hindi ka mahal ng mga kaibigan mo, pwedeng feeling mo
konti lang nagmamahal sa'yo, o hindi ka nakakaranas ng pag-ibig ng mga tao sa paligid mo. Okay lang yon as long as merong isang nagmamahal sa'yo ng pangwalang hanggan. At yun yung ating Diyos. No? Sa Kanya, hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo. Minsan kasi ganun no? You have to prove yourself para mahalin ka ng tao. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi Jesus proved it for you. Ang Panginoong Jesucristo na yung He proved Himself. Para sa atin ngayon, hindi na natin kailangan i-prove yung sarili natin para ibigin ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Now, application po, number 1, thank God for His unchanging goodness. Pasalamatan po natin yung Diyos sa Kanyang kabutihan na hindi nagbabago. Let's thank God for His unchanging goodness. Isang bagay na pwede nating ipagpasalamat to araw-araw na yung Diyos mabuti. Bagamat tayo pabago-bago, makakalimutin, lagi nating nakakalimutan yung kabutihan at mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung Diyos hindi nagbabago. No? Kahit opposite natin yung Diyos siya hindi nagbabago. Tayo pabago-bago. Minsan mabuti, minsan masama. Pero yung Diyos po, we have to thank Him for His unchanging goodness. Pangalawa po, praise God for His works in the present. Pasalamatan po natin, papurihan, sambahin. Kasi yung Diyos po kumikilos sa buhay natin ngayon. Kung paano po siyang kumilos sa Biblia ng unang panahon, yung mga dakila niyang pagkilos sa mga tao, sa mga mananampalataya ng unang panahon, ganun pa rin po ngayon. Huwag po nating isipin na tahimik ang Diyos ngayon. Huwag po nating isipin na yung Diyos walang ginagawa o yung Diyos kinalimutan tayo o tinalikuran tayo. Mga kapatid, ang Diyos po kumikilos sa ating kalagitnaan ngayon. Kumikilos siya sa buhay mo ngayon. And we can praise God for His works in the present. Pangatlo po, trust God for His love endures forever. Pagtiwalaan po natin yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Alam niyo po yung pag-ibig, minsan nga nagtataka ako, may mga mag-asawa na nagsimula sila sa pag-iibigan. Nagligawan sila, nagpakasal, naging mag-asawa sila. Ang tamis-tamis ng pag-iibigan nila. Pero nauuwi sa puot, galit, at paghihiwalayan. Yung taong mahal na mahal mo, after so many years, siya yung pinaka kinapopuotan mo, kinamumuhian mo. Bakit dumadating sa ganung pagkakataon yung mga tao? Isa lang po yung dahilan yan Yung pag-ibig po ng tao nagmamaliw. Nawawala. Nagbabago. Pero tayo po pwede natin pagtiwalaan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi siya magtatapos, hindi siya magbabago, hindi siya magmamaliw, hindi siya mauubos. Kaya po tayo, pag minahal tayo, dahil sa Panginoong Jesucristo, si Kristo yung po yung dahilan, Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, tayo ay minamahal ng Diyos ng pangwalang hanggan. At yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi magbabago. We are secure in God's love. Hindi po natin kailangan i-prove yung sarili natin over and over and over again para mahalin ng Diyos. Kung minsan, we have to prove ourselves before our parents para maramdaman natin yung pag-ibig nila. Sa Diyos hindi po Hindi ganun Mahal ka ng Diyos. Hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo. Hindi mo na kailangan i-present yung sarili mo. Lord, eto ako kaibig-ibig. Eto ako kamahal-mahal Panginoon. Hindi na yun Mahal ka ng Diyos. That's it. Period. His love endures forever. Pagtiwalaan mo yung pag-ibig ng Diyos na yung pag-ibig niya hindi nakadepende sa atin. Hindi nakadepende sa maganda nating pwedeng gawin. Hindi nakadepende sa kung kaibig-ibig ba tayo o hindi. Yung pag-ibig ng Diyos nakadepende yung kay Jesucristo. Ganun po tayo inibig ng Panginoon. So, thank God for His unchanging goodness. Praise God for His works in the present. And trust God for His love endures forever. Para po sa ating discussion, why should our hearts be filled with praise and thanksgiving? Bakit po ang puso natin ay dapat mapuno ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos? Sagutin po natin ito sa mga discussion group po natin. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, I praise You and thank You because You have been good to us.
You have let us experience your mercy and grace. You have proven your goodness in the past. You're still at work in the present, and we can rely on you in the future. Please continue to bless us. Please fill our hearts with praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Alvin. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo dito sa ating channel. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.